pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa bawat isa. Atin pong ipagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia sa bilang 37 sa aking video. Ito ay magsisimula sa Hukom, Kabanata 1 hanggang Kabanata 3. Ito ay sila Hukom Otoniel, Hukom Aod, at Hukom Samgar. Hukom Kabanata 1. At nangyari pagkamatay ni Josue na tinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, sino ang unang sasampa sa amin laban sa mga Kananeo upang lumaban sa kanila? At sinabi ng Panginoon, ang Huda ang sasampa. Narito aking ibinigay ang lupain sa kanyang kamay. At sinabi ng Huda sa Simeon na kanyang kapatid, sumampa ka kasama ko sa aking kapalaran upang ating kalabanin ang mga Kananeo. At ako na may sasama sa iyong kapalaran. Sa gayoy yumaon ang Simeon na kasama niya. At sumampa ang Huda at ibinigay ng Panginoon ang mga Kananeo at ang mga Pereseo sa kanilang kamay at sinaktan nila sa kanilang sa Besek ay 10,000 lalaki. At kanilang nasumpungan si Adoni-Besek sa Bezek at siya ay nilabanan nila at kanilang sinaktan ang mga Kananeo at mga Pereseo. Ngunit tumakas si Adoni-Besek at kanilang hinabol siya at hinuli siya at pinutol nila ang mga daliring hinlalaki ng kanyang kamay at paa. At sinabi ni Adoni-Besek, 70 hari na mga may putol na kanilang mga hinlalaki sa kamay at sa paa ay namulot ng kanilang pagkain sa ilalim ng aking dulang. Kung paano ang aking ginawa ay gayon ako pinaghigantihan ng Diyos at dinala nila siya sa Jerusalem at siya ay namatay roon. At ang mga anak ni Huda ay lumaban sa Jerusalem. Ito po ang Jerusalem sa kapanahunan ng mga Israelita. At sinakop at sinugatan ng talim ng tabak at sinilaban ng apoy ang bayan. At pagkatapos ang mga anak ni Huda ay lumusong na lumaban sa mga Kananeo na tumatahan sa malupaing maburol at sa timugan at sa mababang lupa. At ang Huda ay yumaon laban sa mga Kananeo na tumatahan sa Hebron. Narito po ang Hebron. Ang pangalan ng Hebron ng una ay Chiriat Arba at kanilang sinaktan ang Sesai at ang Ahiman at ang Talmai. At mula ro'y yumaon laban sa mga Debir. Ito po ang Debir. Ang pangalan nga ng Debir ng una ay Chiriat Seper. At sinabi ni Caleb, ang sumakit sa Chiriat Seper at sumakop niyaon ay doon ko papag-asawahin si Aksa na aking anak. At si Otoniel na anak ni Senes, kapatid na bata ni Caleb, ay siyang sumakop at pinapag-asawa nito sa kanya si Aksa na kanyang anak. At nangyari nang makipisan si Aksa na kanyang kinilos siya na humingi sa kanyang ama ang isang bukid at siya ay bumaba sa kanyang asno at sinabi ni Caleb sa kanya, anong ibig mo? At sinabi ni Aksa sa kanya, bigyan mo ako ng isang kaloob sapagkat inilagay mo ako sa lupain ng timugan. Bigyan mo naman ako ng mga bukal ng tubig at ibinigay ni Caleb sa kanya ang mga bukal sa taas at ang mga bukal sa baba. At ang mga Sineo
na bayaw ni Moises ay umahon sa bayan ng mga puno ng palma na kasama ng mga anak ni Huda sa ilang ng Huda na nasa timugan ng Arad at sila'y naparoon at nagsitahang kasama ng bayan. At ang Huda ay umahon kasama ng Simeon na kanyang kapatid at kanyang sinaktan ang mga Kananeo na nagsisitahan sa Sepat at lubos na pinuksa at ang pangalan ng bayan ay tinawag na Horma. Sinakop rin naman ng Huda ang Gaza. Ito po ang Gaza. Sinakop rin naman ng Huda ang Gaza, pati ng hangganan ni Aon at ang Ascalon, pati ng hangganan ni Aon. Ito po ang Ascalon. At ang Ekron, pati ng hangganan ni Aon. At ang Panginoon ay sumasa Huda at kanyang pinalayas ang mga tagalupaing maburol sapagkat hindi niya mapalayas ang mga nanahan sa libis dahil sa sila may mga karong bakal. At kanilang binigay ang Hebron kay Caleb gaya ng sinalita ni Moises. At kanyang pinalayas doon ang 3 anak ni Anak. At hindi pinalayas ng mga anak ni Benjamin ang mga Hebuseo na tumatahan sa Jerusalem, kundi ang mga Hebuseo ay nagsitang kasama ng mga anak ni Benjamin sa Jerusalem hanggang sa araw na ito. At ang sambahayan ni Jose, sila'y umahon din laban sa Bethel. At ang Panginoon ay sumakanila. At ang sambahayan ni Jose ay nagsugo upang tiktikan ang Bethel. Ang pangalan nga ng bayan ng una ay Luz. At nakita ng mga bakay ang isang lalaki na lumalabas sa bayan at kanilang sinabi sa kanila, ituro mo sa amin, sinasamo namin sa iyo ang pasukan sa bayan ng kahabagan ka namin. At itinuro niya sa kanila ang pasukan sa bayan. Kanilang sinugatan ng talim ng tabak ang bayan, ngunit pinayaon ang lalaki at ang madilang sambahayan niya. At ang lalaki ay pumasok sa lupain ng mga Heteo. At nagtayo ng isang bayan at tinawag ang pangalan ni Aon na Luz, na siyang pangalan ni Aon hanggang sa araw na ito. Ito po ang Bethel. At hindi pinalayas ni Manases sa mga taga Betsean at ang mga bayan ni Aon, ni ang mga taga Taanak at ang mga bayan ni Aon, ni ang mga taga Dor at ang mga bayan ni Aon, ni ang mga taga Ibleam at ang mga bayan ni Aon, ni ang mga taga Megiddo at ang mga bayan ni Aon, kundi ang mga Kananeo ay nagsitahan sa lupaing yaon. At nangyari nang lumakas ang Israel ng kanilang pinapagatak ang mga Kananeo at hindi nila lubos na pinalayas. At hindi pinalayas ni Ephraim ang mga Kananeo na tumatahan sa Geser, kundi ang mga Kananeo ay nagsitahan sa Geser sa gitna nila. Hindi pinalayas ni Zabulon ang mga nanahan sa Chitron, ni ang mga nanahan sa Naalol, kundi ang mga Kananeo ay nagsitahan sa gitna nila at naging mga tagapagpatag. Hindi pinalayas ng Aser ang mga taga-Atyo, ni ang mga taga-Sidon, ni ang mga taga-Alab, ni ang taga-Asdid, ni ang taga-Helba, ni ang taga-Apek, ni ang taga-Rehob. Kundi ang mga Aserita ay nagsitahang kasama ng mga Kananeo na mga taga-lupaing yaon sapagkat hindi nila pinalayas siya. Hindi pinalayas ng Nephtali ang mga nanahan sa Bet-Semes, ni ang mga nanahan sa Betanat. Kundi siya ay tumahan sa gitna ng mga Kananeo na nagsitahan sa lupaing yaon. Gayunmay, ang mga nanahan sa Bet-Semes at nanahan sa Bet-Anat ay naging mga tagapagpatag sa kanya. At piniit ng mga Amoreo ang mga anak ni Dan sa mga lupaing mabrol sapagkat ayaw nilang payagan sila'y lumusong sa libis. Ngunit inibig ng mga Amoreo na tumahan sa bundok ng Heres, sa Ahalon at sa Saalbin,
Gayon may nanaig ang kamay ng sambahayan ni Jose, na anupat sila'y naging mga tagapagpatag. At ang hangganan ng mga Amoreo ay mula sa sampahan ng Akrabim, buhat sa batuhan, at paitaas. At sumampa ang anghel ng Panginoon sa bukim mula sa Gilgal. Ito po ang Gilgal. At kanya sinabi, kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto at dinala ko kayo sa lupain ng aking isinumpa sa inyong mga magulang. At sinabi ko, kailanmay hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. At huwag kayong makipagtipan sa mga tagalupaing ito. Inyong iwawasak ang kanilang mga dambana, ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. Bakit ginawa ninyo ito? Kaya't akin sinabi rin, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila'y magiging parang mga tinik at sa inyong mga tagiliran. At ang kanilang mga Diyos ay magiging silo sa inyo. At nangyari pagkasalita ng anghel ng Panginoon ng mga salitang ito sa lahat ng mga anak ng Israel, na inilakas ng bayan ang kanilang tinig at umiyak. At kanilang tinawag ang pangalan dakong yaon na Bokim, at sila'y naghain doon sa Panginoon. Nang mapayaan nga ni Josue ang bayan, pumaroon ang mga anak ni Israel, bawat isa sa kanyang mana upang ariin ang lupa. At naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue. At nakakita ng mga dakilang gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. At si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay, na may 110 taon ang gulang. At kanilang inilibing siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnat Heres, sa lupaing maburol ng Ephraim, sa hilagaan ng bundok Gaas. Ito po ang Ephraim na kung saan si Josue ay inilibing. At ang buong lahing yaon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. At dooy may ibang lahing bumangon pagkamatay nila, na hindi nakilala ang Panginoon ni ang mga gawa ng kanyang ginawa sa Israel. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. At kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, at naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, at sumunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila. At sila yumukod sa mga yaon at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit. At kanilang pinabayaan ang Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astaroth. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang ibinigay sila sa kamay ng mga manloloob na lumoob sa kanila at kanyang pinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot na anupat sila'y hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Saan man sila yumaon, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila at ikasasama nila gaya ng sinalita ng Panginoon. At gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon, sila'y nagipit na mainam. At nagbangon ang Panginoon ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kamay niyaong mga lumoob sa kanila. At gayon may hindi nila dininig ang kanilang mga hukom sapagkat sila'y sumamba sa ibang mga Diyos at kanilang niyukuran ang mga yaon. Sila'y nagpakaligaw ng madali sa daan na nilakaran ng kanilang mga magulang na sumunod ng mga utos ng Panginoon, ngunit hindi sila gumawa ng gayon. At nang ipagbangon sila ng Panginoon ng mga hukom, ang Panginoon ay sumahukom at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom, sapagkat nagsisi ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil doon sa mga pumigati sa kanila na nagpakalupit sa kanila. Ngunit nangyari
pagkamatay ng hukom, sila'y tumalikod at lalong sumama kaysa kanilang mga magulang sa pagsunod sa ibang mga Diyos upang maglingkod sa kanila at yumukod sa kanila. Sila'y hindi naglikat sa kanilang mga gawa ni sa kanilang tampalasang lakad. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang sinabi, sapagkat sinalangsang ng bansang ito ang aking tipan na aking iniutos sa kanilang magulang at hindi dininig ang aking tinig. Hindi ko naman palalayasin pa sa harap nila ang sino man ng mga bansang iniwan ni Josue nang siya ay mamatay, upang sa pamamagitan nila ay aking masubok ang Israel, kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila, na gaya ng inilakad ng kanilang mga magulang. Kaya't iniwan ng Panginoon ang mga bansang yaon na hindi niya pinalaya sila biglaan, na ibinigay sila sa kamay ni Josue. Hukom, Kabanata 3. Ito nga ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ang Israel sa pamamagitan nila sa mga katuwid bagay sa mga hindi nakaalam ng mga pagpabaka sa Kanaan. Nang maalaman man lamang yaon ng mga salit-saling lahi ng mga anak ni Israel upang turuan sila ng pakikibaka, yaon man lamang ng unay hindi nakaalam. At nangabanggit ay ang 5 pangulo ng mga Pilisteo at ang lahat ng mga Kananeo at ang mga Sidoneo at ang mga Hebeo na tumataan sa bundok ng Libano mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasukan ng Hamat. At silang nga upang subukin ang Israel sa pamamagitan nila na maalaman kung kanilang didinggin ang mga utos ng Panginoon na kanyang inuutos sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ni Moises. At ang mga anak ni Israel ay tumahan sa gitna ng mga Kananeo, ng Heteo, at ng Amoreo, at ng Pereseo, at ng Hebeo, at ng Hebuseo. At kinuha nila ang kanilang mga anak na babae upang maging mga asawa nila at ibinigay ang kanilang sariling mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki at naglingkod sa kanilang mga Diyos. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at sa mga Asarot. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang pinagbili sila sa kamay ni Chusan-Rishathaim na hari sa Mesopotamia. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Chusan-Rishathaim na 8 taon. At nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel ay nagbangon ang Panginoon ng isang tagapagligtas sa mga anak ni Israel na siyang nagligtas sa kanila sa mga bagay, si Othniel na anak ni Senas na kapatid na bata ni Caleb. Ito po ang debir na kung saan si Hukom Othniel ay naglingkod at niligtas ang mga Israelita laban sa kanilang mga kaaway. At ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya at siya ay naghukom sa Israel at siya ay lumabas na nakibaka at ibinigay ng Panginoon si Chusan-Rishathaim na hari sa Mesopotamia sa kanyang kamay at ang kanyang kamay ay nanaig laban kay Chusan-Rishathaim. At nagpahinga ang lupain na 40 taon at si Othniel na anak ni Senas ay namatay. At ginawang muli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at pinatibay ng Panginoon si Eglon na hari sa Moab laban sa Israel sapagkat kanilang ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon. At kanyang tinipon ang mga anak ni Ammon at ni Amalek at siya yumaon at sinaktan niya ang Israel at kanilang inari ang bayan ng mga puno ng palma. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Eglon na 18 taon. Ngunit nang dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon, ibinangon sa kanila ng Panginoon
ay isang tagapagligtas si Aod na anak ni Jera, ang Benhamita na isang lalaking kaliwete, at ang mga anak ni Israel ay nagpadala ng isang kaloob sa pamamagitan niya kay Eglon na hari sa Moab. Ito po si Hukom Aod na kung saan naglingkod siya bilang hukom ng Diyos. At iniligtas niya ang mga Israelitas kanilang kaaway dito po sa lugar ng Gilgal. At si Aod ay gumawa ng isang tabak na may 2 talim na may 1 siko ang haba. At kanyang ibinikis sa loob ng kanyang suot sa kanyang dakong kanang hita. At kanyang inihandog ang kaloob kay Eglon na hari sa Moab. At si Eglon ay lalaking napakataba. At nang siya ay matapos makapaghandog ng kaloob ay pinapagpaalam niya ang mga tao na nagdala ng kaloob. Ngunit siya nga ay bumalik mula sa tibagan ng bato na nasa piling ng Gilgal at nagsabi, "Ako'y may isang pasugong lihim sa iyo, o hari." At kanya sinabi, "Tumahimik ka." At yaong lahat na nakatayo sa siping niya ay mumalis sa harap niya. At si Aod ay naparoon sa kanya at siya ay nakaupong mag-isa sa kanyang kabahayan na pangtaganit. At sinabi ni Aod, "Ako'y may dalang pasugo sa iyo mula sa Diyos." At siya ay tumindig sa kanyang upuan. At inilabas ni Aod ang kanyang kaliwang kamay at binunot ang tabak mula sa kanyang kanang hita at sinaksak sa kanyang tiyan. At pati ang puluhan ay sumuot na kasunod ng talim. At natikom ang tabak sa tabak at natikom ang taba sa tabak sapagkat hindi niya binunot ang tabak sa kanyang tiyan at lumabas sa likod. Nang magkagayoy, lumabas si Aod sa pintuan at sinarahan niya siya sa mga pintuan ng kabahayan at pinagtarangkahan. Nang makalabas nga siya ay dumating ang kanyang mga alila at kanilang nakita at narito ang mga pintuan ng kabahayan ay nakakandaduhan at kanilang sinabi, walang pagsalang kanyang tinatakpan ang kanyang mga paa sa kanyang silid ng napangtaginit. At sila ay nangaghintay hanggang sa sila ay nangapahiya at narito, hindi niya binuksan ang mga pintuan ng kabahayan, kaya't sila ay kumuha ng susi at binuksan. At narito ang kanilang Panginoon ay nakabulak ng patay sa lupa. At tumakas si Aod samantalang sila ay nangaghihintay. At sila ay dumaan sa dako roon ng tibagan ng bato at tumakas hanggang sa Serat. At nangyayari pagdating niya ay kanyang hinipan ang pagkakak sa lupaing maburol ng Ephraim. At ang mga anak ng Israel ay nagsilusong na kasama niya mula sa lupaing maburol at siya ay sa unahan nila. At kanya sinabi sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, sapagkat ibinigay ng Panginoon ang inyong mga kaaway na mga Moabita sa inyong kamay." At sila ay nagsilusong nakasunod niya at sinakop ang mga tawiran ng Hordan laban sa mga Moabita. At hindi nila pinayagan tumawid doon ang sinumang tao. At sila ay sumakit sa Moab ng panahong iyon ng may 10,000 lalaki, bawat lalaking may loob at bawat lalaking may tapang, adoy walang nakatakas na lalaki. Ito po ang Moab na naging kaaway ng mga Israelita. At si Aod dito sa Gilgal ay nanaig ang kanyang pananampalataya sa Panginoon Diyos, kaya sila ay nagwagi laban sa Moab. At sila ay sumakit sa Moab ng panahong iyon ng may 10,000 lalaki, bawat lalaking may loob at bawat lalaki may tapang, adoy walang nakatakas na lalaki. Gayon napasuko ang Moab ng araw na iyon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Israel. At ang lupa ay nagpahingang 80 taon. At pagkatapos niya ay si Samgar na anak ni Anat
ay siyang nanakit sa mga Pilisteo ng 600 lalaki sa pamamagitan ng panundot sa baka at kanya ring iniligtas ang mga Israel. Ito po si Hukom Shamgar na kung saan siya ay naglingkod sa Diyos at niligtas ang mga Israelita laban sa mga Pilisteo.